Nasa linya na po ngayon ang spokesperson ng Department of Agriculture, si ASEC Arnel de Mesa. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga, Chacha, sa lahat na nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. Magandang umaga po. ASEC, dire-diretso pa rin problema nitong mga farmers natin. Ito pong mga carrots na galing po sa Benguet, kanina may kausap kaming farmer, halos hindi daw po mabili yung ilang mga carrots nila. Kaya ipinamimigay na lang nila dahil pa rin po dito sa issue ng smuggling ng mga carrots at iba pa pong mga gulay. Ano na pong tugon nyo tungkol po dito sa isyung ito? Tama yun, Chacha. Pero gusto lang namin sabihin na ang Bureau of Plant Industry, maliban lamang doon sa mga carrots na ginagamit sa mga restaurant, yung mga baby carrots, ay hindi kami nag-i-issue ng SPSIC, yung import clearances para sa carrots. So yung pag may nakita tayong carrots talaga sa mga pamilihan, either sa trading post o sa mga palengke, ito ay talaga mga smuggled na carrots at talagang nakakaapekto sa buhay at kabuhayan ng ating mga magsasaka ng gulay, at yan ay kino-coordinate natin kasi yan ay mandato ng Bureau of Customs, at sana po talaga ay last year nabanggit ng Bureau of Customs na they have apprehended pinakamalaki, kung di ako nagkakamali ay 45 billion worth ng mga smuggled agricultural goods. Pinakamalaki yon. At gusto natin magtuloy-tuloy talaga itong operasyon ng BOC at ng DA laban sa smuggling. Alright. ASEC, sabi nyo nga po kayo nakikipag-ugnayan sa BOC tungkol po dito sa issue ng mga smuggled na gulay, specifically yung carrots na nakalagay dun sa mga boxes na ang nakalagay ay ABC Baguio. So, base po dyan sa pakikipag-ugnayan nyo sa kanila, dun sa 45 billion ng smuggled na nahuli ng BOC last year, may kasama po ba dun yung mga nasa ABC boxes or wala pa silang nahuhuli na mga nagbebenta ngayon? Hindi ko lang matiyak kung kasama yung ABC boxes, pero lahat yan talaga pag na-confiscate ng BOC, nire-report naman yan. So i-check ko lang kung kasama yung ABC. Hindi ko pa nakita yung report. So sa ngayon po hindi pa tayo sigurado kung may nahuli na, pero tuloy po ang bentahan at tuloy ang problema nitong mga farmers natin kasi hindi po nila maibenta yung kanilang mga carrots. Paano po kaya ang gagawin natin sa ngayon doon? So, basta yung mga ganan na smuggle, kino-confiscate talaga yan. Kung may mga nakakalusot, yan talaga yung magiging problema dahil magko-compete talaga yan doon sa ating mga lokal na produce na carrots na madami naman talaga. At ang isang problema dyan, gusto nating i-warn din yung ating mga kababayan. Ang ini-issue kasi ng BPI yung tinatawag na sanitary and phytosanitary. So ibig sabihin, pag walang ganong import na clearance na ganon, hindi natin tiyak yung kaligtasan ng ganang mga produkto at pwedeng makaapekto sa food safety at sa kalusugan ng mga magko-consume ng mga ganitong products, hindi lamang ang carrots. So, kailangan talaga ay ma-report at ma-confiscate agad yung mga smuggled goods na ganun. May mga pagkakataon, pag na-check yan ng ating mga technical expert, ay napapatunayan na mataas yung mga level ng mga chemicals na hindi akma para sa pang-consumption ng ating mga kababayan. So nag-iikot-ikot po kayo ngayon sa mga palengke para makita kung meron talagang mga ibinibentang smuggled na carrots sa ngayon? Opo, tuloy-tuloy naman yung pag-ikot natin, katuwang yung ating mga regional offices, kagaya dyan sa Baguio, yung ating regional field office dyan ay panay ang ikot para makita talaga kung alin yung mga problema, katuwang ang mga LGUs. ASEC Arnel, kailan niyo pa ho nalaman itong problema po ng smuggling ng mga gulay? Actually, kasamang TED, matagal na yan. Yan yung talagang problema na... Ito particularly po na reklamo ngayon ng itong latest na complaint, no? Kasi carry over naman ito panahon ni Pangulong Duterte.
Di ba nila William Dar, noong pa ito nagkaroon ng hearing in the Senate, mahaba-habang talakayan yan, and then nag-take over po kayo. So dito ho sa administrasyon ni Pangulong Marcos, itong pinakabagong reklamo ng mga traders at farmers sa Benguet, kailan niyo po ito nalaman? Yung particular po na mga ganan, i-check ko lang, Ted, dahil yung operasyon nga, ang nakikipag-coordinate kasi dyan, yung dating opisina ni ASEC Layug, yung inspectorate at saka enforcement na office. So sila yung directly nakikipag-coordinate sa BOC on that cases. Opo, meron kayong inanunsyo na sinabi kanina na ang customs ay pinangalandakan na napakalaking bust nila, no, ng mga smuggled na mga gulay. Ano ho ito? Ito ba'y carrots lang o may kasama pong iba? Halo-halo na po yan, kasamang Ted. Kasama na po dyan yung mga karne, gulay. So karamihan po ng mga na-confiscate ng BOC ay agricultural commodities. Opo, sige po. Kasi gusto kong humugot doon sa customs press release na yan dahil itong mga ebidensya, in fairness po naman kasi sir, no, sa mga taga Trinidad, hindi sila nag-aakusa ng walang ebidensya. No, they provide even the Senate before, no, ng photos, video nitong mga availability ng smuggled vegetables in the local market. So, ang sinasabi nga nila na ito ho ay nagpapatuloy hanggang ngayon na ibinebenta sa iba't ibang merkado, not only in Metro Manila, hanggang Batangas at sa Quezon Province. Itong mga to, alam ba to ni Secretary ngayon, Chu Laurel? Alam po yan ni Secretary Kiko. Matandaan ko rin, kasamang Ted, na banggit mo yung nakarating ng Batangas. Naalaala ko dati noong panahon ni Sec Manny, no, naglibot kami noon sa Tanawan Trading Post, ay nakita niya na meron talagang smuggled carrots at tinawagan niya noon yung dating director ng BPI at talagang nagkaroon ng paggalaw din sa mga tao dahil may mga, lalo na ang particular ang carrots dahil nakita na naka-boxes talaga eh. At makinis, pare-pares ang sukat. Makita talaga natin na smuggled. At nabanggit ko nga kanina kay Chacha na hindi nagbibigay ang DA, particular ang BPI, ng SPSIC sa mga carrots dahil maganda naman ang production natin. Maliban na lamang doon sa mga baby carrots na ginagamit ng mga high-end restaurants. Yun nga po, ano, kasi, sir, kami lang ho'y nagtataka kung bakit kinakailangan pang magsumbong nitong mga traders and farmers para po umaksyon ng gobyerno kung talagang umaaksyon ng gobyerno. Because, sir, sa aking hawak ng mga dokumento dito, yung inyong OIC Director ng DA dito sa Cordillera, nakatanggap ng sulat August 4 pa, last year, no? August 4. Ang reklamo tungkol ho dito sa smuggled na mga gulay. Pagkatapos, August, September po, tumanggap din na naman itong si Director Dawayan ng follow-up letter ulit. Galing pa rin po dito sa mga traders and farmers. And then, October 9, si Senior Undersecretary Panganiban, sinulatan din po nila. The same issue. August, September, October, November, December, January, ito pa rin pinag-uusapan natin. Hanggang ngayon, as we speak, bagamat kapag katanghalian, walang available, pero mamayang hating gabi, meron na naman eh. Hindi namin maintindihan eh. Ba't nangyayari ito kung totoong umaaksyon ng gobyerno? Sige, kasamang Ted, talagang mabigat yung ganang usapin, lalo na kung na-inform yung aming regional office, si Director Dawayan. Alamin namin sa kanya kung ano pa yung mga additional na hakbangin na kanilang ginawa at bakit hindi ito na-abate dyan sa ating mga, lalo na kung nakikita sa trading post o nakikita
sa palengke, talagang napakalungkot na usapin yung mga ganang bagay. Mm. So, Mm. makikipag-ugnayan ulit kami kay Director Dawayan kung ano pa yung Mm. mga additional na ginawa nila, at makakaasa po kayo ng Mm. hakbangin mula po sa amin dito sa Central Office. Ay, salamat po. Kasi part of the letter, ano ho, sabi, finally, on July 23, 2023, we started receiving reports of smuggled carrots from China, being distributed, etc. Attached are the pictures, evidence sent by our informers. So, hindi ho nga ito, basta lang ho aligasyon, di ba? May prueba. So, August Tama 4 po ang sulat nila dito po kay Attorney Jeneline Dawayan. So, ngayon sir, sa usapin po naman ng inyong task force, kasi ngayon may task force na naman eh. Hindi ho ba kung walang ini-issue na permit itong I'm SPSIC. sorry, itong phytosanitary na certificate para po sa importasyon ng carrots na ito, hindi ho ba naman ang bilis lang sanang aksyonan yan? Kasi kitang-kita mo naman yung imported doon sa local carrots. Ang amin lang hindi pa rin maintindihan ngayon, bakit nga ang customs at ang DA hindi nagmimistulang proactive dito? At wala kami nakita maliban doon sa press release po ng customs, sir, na container umanong nahuli, wala tayong nakita na naandun sila sa divisory ng huhuli ng mga nasa merkadong smuggled. Sige po, i-check namin kasi hindi po namin kabisado yung operasyon ng customs. Hopefully talaga po pag na confiscate talaga dapat po sisirain yan. Ang hindi po lang natin alam kung paano po talaga nakakalusot itong, kasi talaga po matindi yan na problema. Opo. Pag smuggle talaga. So isa po yan sa mga usapin namin ni na Secretary Laurel, at paano po talaga ito mawala na itong mga smuggling na ganito po. Opo. Lalong-lalo na po talaga, tama ka kasamang Ted, ang carrots ay talagang alam natin na smuggled na yan. Pag nakita na yan, dapat talaga i-confiscate na agad. Opo. Ayun nga ho eh. Sorry po kasi kami ho ang nangangalampag sa inyo sa DA kasi kapwa naman ninyo government agency ang customs. At dati nga may mga task force kayo, pati nga DTI kasama eh. Pero sa katahimikan ng customs dito na tinatawagan din po namin, sa inyo ho kami dumudulog kasi nakakapanayam na po naman namin direktamente yung farmers sa Benguet at itong mga traders na sumulat, no? So sa ngayon po, sir, ano ba ang actual na sitwasyon dito? Gaano ba dito ka-interesado si Secretary? At kailan ba siya lalantad? Para naman natin makita na sadyang may malasakit siya dito sa mga farmers natin sa Benguet. Kasi nga po, wala ho, magmula nung maupo siya sa pwesto, wala kaming nararamdaman so far ho. Pardon me kung baka meron ho naman siyang mga paglabas sa mga palengke o ano man po na maramdaman namin na talaga pala meron Secretary ng Agriculture. Umiikot po ng gusto si Secretary Laurel sa buong bansa. Naka-schedule po siya ngayon, kung di po ako nagkakamali, January, sa BAPTC, sa Baguio Agri Pinoy Trading Center, para po makita talaga. On top po siya, nagre-report po si Director Dawayan sa kanya at saka ang BPI, at nakaplano naman po, nakalatag ko ano yung mga dapat hakbangin. At tama kayo na very particular si Secretary Laurel sa mga ganitong problema, kaya mag-a-assign din siya ng isang ASEC na tutugon sa ganitong problema, ASEC for Logistics. Kasama na yung mga issue rito, at magkakaroon din ng team na talagang titingin sa smuggling. Inaabangan natin. At ang pakay talaga ay talaga masugpo. Isa yan sa mga layunin ni Secretary Laurel. Opo, yes sir. Salamat po, namin po na nalaman iyan. So kung talagang nakatutok itong si Dawayan at well-informed si Secretary, bakit nga magmula Agosto ngayon ito pa rin ang reklamo nila. 'Di ba? Parang merong lacking, parang may kulang, sir,
Yun nga po, titingnan ko yung Mm. report. Mm. Dumating po si Secretary nitong November. Mm. I-check po uli namin, Mm. makikipagpulong po kami kay Director Dawayan, ano yung kanyang Mm. mga Mm. ginawang aksyon at ano pa yung mga susunod pa na hakbangin. Mm. Huwag kayong mag-alala, Ay, kasamang salamat Ted. po. Ay, salamat. Tututukan po namin muli itong kaso na Opo, ito. salamat po. Salamat na marami. Asek, kapag nakakasabat ang customs at kanilang ipinagyayabang, no, yung dami ng container na kanilang nahuhuli ng mga smuggled na mga agricultural products, ano ba ang SOP doon? Kasi ang sinasabi ho ng sources nitong mga nagsusumbong na yung nakita nila na panood na ABC Baguio na mga nahuli ng customs, ito yung ito yung nasa baksakan eh. So, parang sinasabi nila, parang kung ang claim ng customs 15 container na nahuli, more than that, may mga nakalusot. So, ano ba ang standard po dapat part ng DA kapag nakakita kayo ng agricultural products na nahuli? Ano ba dapat ang disposition dun? Ang sa ating SOP ay dapat sirain talaga yung mga ganang goods kasi nga kasamang Ted, wala kasi yung nabanggit mo kanina, Permit. sanitary and phytosanitary import permit. Mm-mm. Hindi natin alam kung anong content yan, saan galing. So talagang dapat yan ay sirain bukod sa problema sa kalusugan, ay problema na makapag-compete talaga doon sa ating ano. So yun yung number one na SOP niyan. Opo. At kung okay naman siya, may mga iba pa na pwedeng hakbangin dyan. Meron namang ano yan, mga protocols na Opo. sinusunod ang Customs at saka ang Bureau of Land Industry. Kung halaman at kung yan ay karne sa Bureau of Animal Industry at kung sa isda naman ay sa BIFAR. Opo, kasi nga kaya ho kailangan ng sanitary, phytosanitary na import clearance dahil sa una, baka ito'y may peste, makahawa ng local natin. Pangalawa, Opo. baka naman hindi fit for human consumption. Di ho ba ano po? Oo. Tama yun, kasama tayo. Opo. Sige, so kung wala pong issue na SP clearance ito pong the Bureau of Plant Industry sa carrots, maliban doon sa mga baby carrots, yun ho bang broccoli o patatas nag-issue sila? I-check ko po yung issuance ng broccoli at saka ang patatas. Ang alam ko po sa patatas, merong ini-issue lalo na po doon sa mga malalaking patatas na ginagawang French fries. Yung sa broccoli, i-check ko po yan. Kasamang Ted. Opo. Kasi ho, sir, meron din po kasi ngayon na nakita kami ng mga ebidensya na pati patatas. Ano po, opo, at broccoli meron din po na sinasabi na yung nagbebenta ng ABC Baguio, sila din po yung nagbebenta nitong mga smuggled na patatas at saka ng mga broccoli. Sige po. Salamat po sa informasyon na yan, kasamang Ted. At isasama po namin yan sa magiging diskusyon namin kay Director Dawayan. Opo, salamat po na marami. Siguro ho maganda kung sa diskusyon po ninyo, kung mamarapatin ninyo, maisama na po dito yung mga, si Ginoong Layog ho ba na andyan pa? I-check ko yan kasamang Ted. Wala akong additional information kay Asek Layog. So ayoko kasi magkamali. Opo. So i-check ko lang baka ano. Di ba dati po si Asek Layog, di ba ito yung pulis ba ito o militar na na-assign dyan sa DA at siya yung in charge ng anti-smuggling? Ang opisina po na hinawakan ni Asek James Layog ay yung atin pong Office of the Inspectorate at Inspection. Enforcement. Opo, yun. Sige, so sa ngayon ba si dating Asek James Layog is still connected with DA? I-check ko nga po. Wala po akong information na nakuha pa kung nasaan po si
as a client. Oh, okay. Sige po, sige po. Alright. So, sir, sa ngayon nga po, at kami nagagalak nga po na kayo pumayag po sa aming panayam para po malaman natin kung ano na pong gagawin ng tanggapan ni Secretary at ninyo ho dito sa reklamo na sorry po at kinakailangan pa nating i-broadcast ito. Siguro nga sa frustration po ng mga farmers and traders, dumudulog na ho sila sa media. Ano ho? Sana ho naintindihan po natin iyon. Naintindihan po namin yan kasamang Ted at muli po ay maraming salamat at nakikipag-ugnayan po kami at kayo tungkol po sa mga bagay na to para po sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Opo, salamat po na marami. So, kanina po nakapanayam namin mismong farmer trader na, no? Kasi sila daw ho ngayon nagdadala na ng kanilang produkto from the mountain papunta po sa trading post, no? Ang kanila pong baksak dito po sa trading post, no, ng at least po ay first class na mga carrots, no, yung mga malalaki at maaayos ang itsura, hindi itong kagaya po nitong mga mas mura na halaga. Ang kanila po daw bentahan is 25 to 30 pesos sa trading post sa carrots, ano ho. Pero dito po sa bantay presyo ng DA, ano po, local ito ha, umaabot ng 150, 70 to 150. Kaya nga napawaw siya sa kanya pong narinig na presyo. Yung cabbage o repolyo, sa kanila po daw ngayon, magandang klase, primera klase, dahil po sa kahapon ng haba daw ng pila sa trading post, no? At hindi naman sila lahat may kakayahan para magpa-freezer doon at yun daw pong freezer doon lagi naman daw puno. Ang sabi niya, 5 pesos na lang per kilo ang bilihan doon. Lugin-lugin na ho talaga sila. Pero dito po sa inyong bantay presyo, 60 to 90. Kaya napapawaw talaga sila, sir. At maging sa patatas, ganun din po, no? Ang sabi ho nila, ang kanila pong magagandang klaseng patatas na daw po sa ngayon ay pumapatak lamang sa mga 80 per kilo. Pero dito po, 180. So, sir, parang may disconnect ho tayo sa realidad ng presyo ng farmer trader sa trading post at sa palengke ng Metro Manila. Tama yan, Ted. Kung makita natin, halimbawa sa carrots, yung pili, yung tinatawag natin na quality, ang bentahan dyan sa Baptisi ay 27.5 to 35 pesos per kilo. Yung palaspasan, ito yung unsorted, 22 hanggang 25. Pagdating dito talaga ay mataas ang presyo. Una ay, syempre meron niyang logistics at saka distribution cost. At kaya lang talaga masyadong malaki yung patong. Hindi natin alam kung ilang traders, ilan yung humawak niyan. Ang isa pang rason dyan, yung ating mga traders, retailers, sila yung nag-a-assume ng losses o yung tinatawag natin na reseko. Ang isang concern namin, gaano kalaki dapat talaga yung percentage. Kagaya halimbawa sa karning baboy, sa farm gate 160, 170, patungan niya ng 70 hanggang 100, reasonable yun. So, yun yung ibibigay ko na additional data, Ted, Chacha, sa inyo. Ano yung reasonable na patong sa bawat gulay dapat? Kasi na-establish na yan sa manok, sa baboy, sa iba pang goods. Hindi ko lang hawak yung nahingi pa sa high value program namin. Ano yung reasonable na patong kasama sa AMAS? Pero kung talagang halimbawa nabanggit mo yung ito sa carrots 27.5 hanggang 35, sabihin na natin 35, isama na natin yung gastusin kasi per kilo naman yan ng trading at saka yung reseko. Kung i-times 3 mo na, dapat 105, dapat ano na yun eh. Kung ako lang, 200% na patong from the farm gate, that's already too much for me. Yes, pero syempre, kailangan kong alamin kung ano pa yung mga cost additional sa logistics, syempre kasama na yung iba pa na gastusin. Sige po. Kasi sir, meron naman itong computation actually Kung kayo po ay bihasa dito po sa industriyang ito, ang transportasyon mula sa trading post,
hindi ho naman yan as in bawat bayan hihinto para magpalit ho ng trader, di ba? Usually po kasi from the trading post, ibabaksak mo yan sa Divisoria o Sa kaya po Divisoria, Balintawak. o kaya sa Balintawak. Ngayon, per kilo ang singilan din dyan. Di ho ba? So kung kung sa 30 pesos, opo, hindi ho aabot actually ng 30 pesos per kilo, no? Ang singilan noong pong truck. Meron po yan sila, sir. Meron silang yung ano din po, rate card. Kaya nga dito po, no? Sabihin natin, so magmula sa ibinaksak mo yan dyan sa Balintawak, yung kukuha dito hanggat sa dumating po dito sa palengke o sa supermarket, isipin mo ho talaga, di ba? Parang hindi na makatarungan, ano po, yung laki ng presyo. Ano po, ASEC? Tama naman po yan, kasamang Ted. Pag talagang sobra yung patong, Opo. Ang action talaga dyan dapat ay tingnan at magkaroon ng pagtatakda sa presyuhan. Opo. Sige, so Medyo mataas pag ganun. opo. Sana nga po itong mga bagay na ito ay nabibigyan po ng pansin ni Secretary Chu Laurel para maramdaman po din namin yung sakripisyo din po ng farmer at gumanansya ho naman sila kasi nga sabi ho sa akin kanina ng farmer, break even na lang kami doon kasi po pala doon sa kanila sa farm 22 plus 8 pesos sa logistics from the farm. Oo, at saka yung ang tawag na expenses, pati po yung lalagyan, karton, etc. So yung 30 actually plus 8 na yun kasi 22 yung break even nila. So sila namumuhunan pa ng plus 8 para doon sa makarating sa trading post. So yun po ang kanilang kanina po actual na kwentada ng farmer na aming kausap. Sana nga po ito po'y mabigyan po ng pansin ni Secretary para lang ho natin maramdaman po ang galaw na ho ng gobyerno. Makakaasa po kayo kasamang Ted ng Opo. action po mula po sa ating kalinga. Ay, salamat po na marami. Sana nga po siya mismo makapanayam namin. Bukas po ng aming himpilan. Bibigyan po namin siya ng mahabang oras para ho ipaliwanag niya sa bayan ang kanyang ginagawa po sa kapakanan po ng farmers at ng ating mga consumers po, ASEC. Opo, makakarating po kasamang Ted. Opo, salamat. Sa presyo po ng bigas, sir, ngayon, DA po ito, official po ito. Ang regular milled local 50 hanggang 53. Ito po yung regular pinakamura. Mukhang ang taas nito, ASEC. Tama yun kasamang Ted. Medyo tumaas po talaga ngayon pagpasok ng taon. Actually, noong mga huling linggo ng Disyembre nung nakaraang taon ay nakita po natin na talagang tumaas ang presyo ng bigas. Opo. So, ano ho kaya ito? Anong pangitain natin dito, sir? Kasi may usapin na ho ng mga importers na hindi mo na ho nag-angkat dahil mataas din po ang presyo sa world market ng imported and then itong paparating na El Nino. Paano ho kaya, sir? Ano po ang inyo pong forecast po dito at mga ginagawa na po in advance? Patuloy yung pakikipag-usap natin para masigurado natin na meron tayong sapat na bigas. Unang-una ay nakipagpulong si Secretary Laurel sa mga importers at they committed na magkaroon ng additional import na about 495,000 metric tons. Dumating na rito yung 100,000 metric tons. And then yung part ng 295,000 ng India ay kung di ako nagkakamali, dumating na yung 75,000 metric tons. So, ina-expect natin hanggang nitong early February ay makumpleto itong 495,000 metric tons na commitment. And alam naman natin na yung ating tinatawag na lean season nitong dry ay mid-January hanggang mid-February dahil wala tayong harvest. Ang susunod na harvest ay March, April na. Nung nakatapos na Disyembre, ang national stock inventory natin with almost 3.5 million metric tons ng import na dumating ay aabot hanggang 85 to 90 days. Pero gusto kasi natin meron tayong minimum at any given point na 50 days na buffer stock para hindi tayo magkaproblema sa presyuhan. Ang isa lang concern natin, Ted, ay patuloy na mataas ang presyo sa international market ng bigas kada tonelada
more than $600 yan per metric tons. So ang ano natin dito talaga ay paano ma-ensure na merong bigas Opo. at reasonable price. So medyo maraming komplikasyon lamang kaya hindi ganun mapababa talaga ang presyo sa pamilihan. Opo, naintindihan natin yan. Ang unang concern mo, dapat may supply. Pangalawa, yung presyo, Yes, po. di ba? Naintindihan po natin. O sige po. So sir, kami nananalig na magbubunga po na maganda itong ating panayam kasi naintindihan namin ang smuggling, hindi po yan trabaho ng DA. No? Pero ang DA, Tama po. kapag po alam naman na nangyayari ito at naapekto ng ating farmers, dapat ang DA magkukusa na makipagtulungan sa kanilang kapwa gobyerno na Bureau of Customs. Ano po? Tama po yan. Kasama. O sige, so sir, sa uulitin po, sana hindi kayo madala sa aming panayam. Ito po lamang paglalahad po ng mga sitwasyon na pinapaabot sa inyo ng ating mga kapatid po ng mga magbubukid. Salamat po, ASEC. Opo, kami po ay nagpapasalamat muli kasamang Ted at kay Chacha dahil po sa mga pagkakataon na ganito ay napakahalaga po at importante para po sa kapakanan muli sa buhay at kabuhayan ng ating mga magsasaka. Opo, thank you po at mabuhay po at muli kaming tatawag. Si ASEC Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Kagawaran ng Agrikultura. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.